ikaw ang Diyos na maaasahan sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Karapat-dapat kang papurihan at pasalamatan, O Diyos, kahit nakapaligid ang problema, habang ang ilog ng papuri ay dumadaloy sa aming puso. Panginoon, ikaw ay tutugon anuman ang aming kalagayan. Panginoon, nagpupuri kami sa iyo sapagkat kahit minsan hindi mo kami binigo. Lagi kang dumarating, laging nagpapakita, sumasaklolo, tumutugon. Tunay nga ikaw ang aming tagapagligtas, tagapagtanggol, tagapagpala, tagapag-aliw ng aming buhay. Paano na kaya kami kung wala ka? Salamat po at natagpuan mo kami at natagpuan ka namin. Walang pwedeng ihambing sa buhay na ikaw ang Diyos at ikaw ang aming sinasamba. Sapat ka sa lahat ng bagay. Sa oras na ito, binibigay namin sa iyo ang aming pinakamataas na papuri at pagsamba. Sapagkat, O Diyos, karapat-dapat ka. Ang tagapagbigay ng buhay ay karapat-dapat sambahin sapagkat siya ang nagpapanatili ng buhay. Salamat po sa pagbisita mo sa amin. Tunay nga ang presensya mo lamang ang aming pinananabikan. Kaya kami narito pag ikaw ay aming maranasan at upang kami ay mapuspos mong muli ng kalakasan, karunungan, Panginoon, sa aming pagtahak sa landasin na pinagkaloob mo sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na sa aming buhay, patuloy kang makita at patuloy ka naming maipakilala sa lahat ng tao sa aming paligid. Tunay na ikaw ang Diyos na walang limitasyon. Lahat ng bagay ay kaya mong gawin. Salamat po na ang bisig mo ang aming sandigan. Nang salita mo ang aming maaasahan. Tanggapin mo ang aming pagsamba at papuri, O Diyos. At gawin mo ang ikaw lamang ang maaaring gumawa sa buhay namin sa umagang ito. Maraming salamat sa mayaman mong biyaya. At sa oras na ito, dalangin ko, O Diyos, na buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isip, ang aming mga spiritual na pandinig, ang aming spiritual senses, pandama, panlasa. Panginoon, na ikaw ay aming maranasan sa umagang ito. Salamat po sa iyo ang papuri at lahat ng mga anak mo na naririto sa oras ng aming pagsamba. Panginoon, binigay mo na, inirelease mo na lahat ang aming kahilingan. And right now, you are even doing it. You said in your word, when you pray in my name, ask me what you want and I will do it. And you are doing it now and we are ready to receive. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Nararamdaman ba ninyo ang presensya ng Panginoon? Narito siya at kasama niya ang maraming anghel. Kung naniniwala kayo, sapagkat tayo ay mga mananampalataya, dala niya ang katugunan ng inyong mga panalangin. Good morning, Rema! Amen! Praise the Lord! Meron po ba tayong mga panauhin? Meron po? Pwede pong tumayo. Welcome, brother, to the Rema Word of God Church, where Jesus is the living Word. Meron pa po ba? Meron pa? Yun! Meron pa ng dalawa doon. Magagandang mga nanay ba kayo? Mga dalaga ba kayo? Basta ang mahalaga kayo ay magaganda. Amen? Handa na ba kayo sa salita ng Diyos? Amen. So, nagpapasalamat ako sa mga leaders na dumating kahapon sa unang bahagi ng ating pag-aaral ng missional, how do we start missional communities?
Tayo po ay tinatawag ng Panginoon na magmisyon at dahil malapit na siyang dumating, nais niya na mapagwagian natin lahat ng mga kaluluwa. Amen? Lalong-lalo na ng ating mga mahal sa buhay. Napupunas pa talaga ako ng napakasarap magpuri sa Panginoon. Tama? Kaya nga po, alam nyo, tuwing may mga, kanina nababless ako sa patutuo ni Sister Marlene kasi sa tuwing merong pagsubok sa ating buhay, hinahayaan yon ng Panginoon. Una, nais niya na tayo ay hubugin na magtiwala sa Kanya. Pagkatapos, nais niyang magpasiklab sa buhay mo. Amen? At para siya ay maitanghal mo. Amen? Kaya huwag ko tayong maging kuripot sa pagpupuri sa Panginoon. Ito ay libre. Amen? At mas nakikinabang tayo pagka tayo ay nagpupuri sa Panginoon. Okay, so buksan po natin ang ating text. Kahapon, i-review ko lang po yung ating pinag-usapan, yung gospel. Na sabi natin, natutuwa ako kahapon kasi ang daming mga leaders na dumating, puno ang church. At may mga leaders galing sa ibang churches na nandito. Amen? Okay, so sabi natin, bago tayo pahayuin sa mission field, ang ating sandatat, ang ating kapangyarihan ay ang Ebanghelyo. Amen? Kaya bawat isa sa atin ay mapuspos dapat ng Ebanghelyo, ang ating puso, ang ating isip, ang ating puso, ang ating diwa, ang ating kaluluwa, ang ating katawan ay punong-puno ng Ebanghelyo. Para ito ang ating sinasabi. Ito ang ating inaawit. Amen? Okay, so i-review lang natin yung Romans. Kaya si Apostol Pablo, sabi niya, hindi ako nahihiya. Hindi ako natatakot na ipahayag ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan. Ayan, for I am not ashamed. Pwede bang samahan niyo ako sa pagbasa? Amen. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. Pinag-usapan natin lengthily ito ng mahaba last week. Meron lang 4 na na nais natin natatandaan. Amen? Kung bakit si Apostol Pablo ay hindi natatakot at nahihiya na ipahayag ang Ebanghelyo. Number 1 is the origin of the gospel. Una, anong una? Origins. Kanino nagmula ang magandang balita? Sa Diyos. Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Amen? So ito ay dahil nagmula ito sa Kanya, kung merong mensahe, good message, the gospel, good news, kung merong magandang balita na ibibigay si Duterte, lahat tayo ay matutuwan. Halimbawa, lahat ng mga OFW sa Kuwait umuwi. Magandang balita yon o hindi? Sa iba maganda, sa iba hindi maganda. Pero dahil si Duterte ang nagsabi, hindi yan mababali. Paano kung si God ang nagsabi? Mas lalo siya ang naglikha ng langit at lupa. Amen. Pangalawa, ano ang pangalawang O? The operation of the gospel. The gospel is power unto salvation. Amen. Walang ibang kapangyarihan na mas makapangyarihan kahit yung pinakamatinding nuclear bomb. Amen. Okay, pangalawa, the operation, it's powerful. Amen. Sabi sa Jeremiah 32:17 ba, O Lord God, who made the heavens and the earth, you have created all things with your outstretched hand. Nothing is too difficult for you. Amen? And number 3, the outcome of the gospel. Ang resulta ng gospel is the new creation. Unique, kakaibang nilikha. Alam ba ninyo na nung sa langit, ang meron lang doon ay espiritu. Amen? Walang katawan. Walang katawan, espiritu. Ikaw, bago ka nagkaroon ng laman, dinesisyonan ng Diyos na bigyan ka ng laman, ng katawan. Itong new creation na ginawa ng Diyos, merong espiritu, espiritu ng Diyos, merong kaluluwa. Amen? The emotions, the intellect, and the will. The I will, I think, I feel, yun ang component ng emotion mo. At meron kang katawan. At itong new creation na ito, na ikaw ay yan,
Ang espiritu mo ay ang espiritu ng Diyos. Ikaw ay bahagi ng Trinity. Alam mo ba na bahagi ka ng Trinity? Because the Holy Spirit is residing in you. You are part of the body of Christ. Jesus is the head. Nandun ka sa Trinity. It's an exalted position because you are a new creation. And you will live forever. So, the origin of the gospel is God. The operation of the gospel is power. The outcome of the gospel is the new man, renewed in everything, who is godlike. Being transformed into the image of Christ every day by the power of the gospel. And isang O, the outreach to all, to everyone who believes. Amen? So, dapat yun ang ating commission ng Panginoon. Sabi niya sa 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ, he is a new creation. Behold, the old is past and the new has come. And now, sabi niya sa verse 18, all things are of God. Lahat ng bagay sa buhay mo, once na ikaw ay na-born again, buong buhay mo, pag-aari niya. But because you have the will, you can choose whether to surrender or offer your life and body as a living sacrifice or not. At ang maganda sa atin, nandito kayong lahat, pinili natin na magpagamit sa Diyos. Amen? So, mahalaga, bawat isa sa atin, as we move into missional communities, na dapat alam natin itong magandang balita na ito. Ngayon, bakit ang gospel ay magandang balita? Sabi natin, for in the gospel, sabi sa verse 17, Romans 1 verse 17, ituloy natin, sister, hindi natin natapos. For in it, meaning to say, in the gospel, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Sapagkat sa Ebanghelyo ay ipinahayag ang katwiran na nakakamtan sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng gawa. Sapagkat, sabi niya, ang mga matuwid sa harapan ng Panginoon ay mabubuhay sa pananampalataya. Amen. Ngayon, bakit good news ang gospel sa atin, pero sa ibang tao ay hindi good news? In fact, pagka sineran mo sila ng gospel, ayoko yan. Alam ko na yan. Maganda na ang buhay ko, okay na ako. Baka pagka tinanggap ko pa yan, hindi ako maging okay. Di ba? Okay. Sabi po sa, ipagpatuloy po natin, sabi po sa Romans 1 verse 18. Sige, tuloy mo doon. Basahin natin. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Kaya because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them, for since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse, because although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible men and birds and four-footed animals and creeping things. Sa Tagalog, sa-summarize ko, nang sa Ilocano. Amen! Sa Tagalog nga, please. Romans 1:18. Meron tayong Tagalog dyan sa Easy Worship. Praise the Lord. Okay, basahin natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang puot, wrath, sabi mo, wrath, the wrath of God ay puot. Pero mo, nakakita na kayo ng taong napupuot. Amen? Yung puot, nakakita na ako nun.
Ginawang kutsilyo yung tinidor. Amen. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng tao na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil nila ang katotohanan. Sinusupil nila ang katotohanan. Yung mga LGBT, ano ang katotohanan? Sinusupil nila yan. Amen? Okay. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag na. Yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Excuse me, ano ang dapat na ipahayag sapagkat ang maaaring, kahit na hindi ka nakakarinig ng gospel, alam mo na may Diyos. Alam mo na mabuti ang Diyos. Alam mo na makapangyarihan ang Diyos. Tumingin ka lang sa kanyang nilikha. Tumingin ka lang sa katabi mo. Bakit ganyan siya kaganda? At ang bango pa. Tumingin ka lang, alam mo kung nagbibiyahe po kayo sa iba't ibang bahagi na lang ng Pilipinas, mamamangha kayo sa ginawa ng Diyos. Alam mo na may Diyos. Bakit mo susupilin? Amen? Okay, verse 20. Mula pa nang likhain ang sanglibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos na pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Okay? Sa pag-aangking marurunong sila'y naging mga hangal at ipinagpalit nila ang kalwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga bagay imaheng kahawig ng tao na nasisira at ang mga ibon ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga gumagapang. Kita ninyo? Bakit napuot ang Diyos sa tao? Napuot ang Diyos sa tao dahil sa kanyang gawa, walang katwiran. Bakit napupuot dahil ang tao ay by nature likas na makasalanan. Amen? Ano ang ginawa ng tao? Sinasamba niya, kilala niya ang Diyos. Alam niya na may Diyos, ngunit ang kanyang sinasamba ay ang mga bagay na kahawig ng mga bagay na nakikita niya. Sa English, instead of worshiping the giver of life, okay, sa halip na sambahin nila ang nagbibigay buhay na Diyos, ang sinasamba nila ay yung mga bagay na hindi nagbibigay buhay sapagkat mga patay. Mga tao, mga imahen. Di ba sabi niya imahen? May mata, hindi nakakakita. May kamay, hindi may paa, hindi nakakakilos. You become what you worship. At ang mga bagay na ito ay sumisira ng buhay. They destroy life. Instead, kaya puot na puot ang Diyos, they know that there is God. Alam nila na may Diyos, ngunit ang sinasamba nila, yung patay at yung hindi nagbibigay buhay. At ipinagtatanggol pa nila ito. Akala mo magagaling sila. Kaya ang ginawa ng Diyos ay dinarken niya yung kanilang mga paningin para lalo silang lumubog sa kanilang kasalanan. Amen? Ito pong text na ito, kung pag-aaralan ninyo, maano po ito. Ang gusto ko lang i-emphasize is, worship belongs to God alone. Amen? At pagka ikaw ay may sinasamba na iba, halimbawa, pamilya mo ang sinasamba, ibig sabihin, ano yung mahalaga sa'yo? Yung anyone you put above God is your idol. Amen? Kung mas mahalaga sa'yo ang trabaho mo kaysa sa Diyos, yun ang idol mo. Kung mas mahalaga sa yung asawa mo kaysa sa Diyos, kung mas mahalaga ang trabaho mo, yung apo mo, yung pera mo, anything, idol mo yon. At yan ang makakasira sa buhay mo. Amen? Okay, so hindi yan ang magsusustain ng buhay mo. Kaya napakahalago. Alam niyo po,
ang Panginoon, mahal niya ang kanyang nilikha. Amen? Kasi nilikha niya tayo na mga tao kawangis niya. Ngunit si Adan, pinili niya na panampalatayanan ang sinabi ni Satanas. Kaysa sinabi ng Diyos, lahat ng tao ay nagkasala. Amen? Kaya sabi po sa Ephesians 2 verse 3, sabi niya, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. Tayo din ay anak ng pagkapuot. Amen? Klikasan natin yon. Kaya ang good news ay nagiging good news dahil kung alam mong ikaw, puot na puot ang Diyos sa'yo. Amen? Pwede ka niyang patayin anytime. You are doomed. You are a sinner. Amen? Sumamba, hindi mo siya kilala. Hindi mo siya sinasamba. Ang good news ay, hindi ka niya pinatay. Amen? Dahil hindi ka na niya papatayin, at hindi ka na niya pwedeng papatayin, sapagkat ang pinatay niya ay ang kanyang sariling anak para ikaw na dapat mamatay ay mabuhay. Kaya good news. Kaya, kapatid, ano ang point? If you don't have a revelation that God is against you, the good news will never be a good news to you. Yung mga tao na ang pananampalataya, ang pag-asa at ang sandigan ay relihiyon, ang good news ay hindi good news sa kanila. Sapagkat hindi nila alam na nagagalit ang Diyos, sapagkat ginawa mong Diyos mo ang relihiyon mo. Amen? Kaya kailangan nating malaman ito dahil pagka tayo ay magga-gospel fluency, alam natin kung paano natin i-defend ang ating pananampalataya. Amen? Dahil makakatagpo kayo doon ng mga taong mga pilosopo. Amen? So, napakabuti ng Diyos. Kaya good news. Kasi dati napupuot ang Diyos sa akin. Ngayon, hindi na siya napupuot. Mahal na niya ako. Good news, hindi na ako mamamatay. I am no longer doomed. I am no longer a sinner. I am a saint because of Jesus. I will live forever because of Jesus. I am forgiven to the uttermost because of Jesus. Wala nang bahid ng kasalanan sa akin. At kahit ako, ang tinitingnan ng Panginoon ay ang iyong espiritu na born again. Amen? Sabi niya sa Colossians, my life is hid in God through Christ. Si Jesus ang ating publihan, ang ating sandigan, ang ating tagapagtanggol sa Ama, ang ating tagapagligtas, ang ating rescuer. Alam mo, it's not only a rescue plan ang gospel. It is also sa krus ng Kalbaryo, hindi lamang hinusgahan ng Diyos ang kasalanan, kundi nagkaroon ng palitan, divine exchange. Alam niyo, ang Panginoon hindi niya pwedeng kaligtaan ang kasalanan. Kaya mag-iingat tayo sa kasalanan. Tuwing tayo ay nagkakasala, isipin natin ang ibinayad ni Jesus sa kasalanan ay sarili niyang dugo at buhay. Amen? Kaya kung tayo ay nakakilala sa Panginoon, ang ating espiritu ay banal, ang ating kaluluwa kung marumi pa ay patuloy na hinuhugasan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na espiritu. It is the sanctification process na kailangan natin dahil ang gospel ang nagtatransform sa atin, kailangan natin ang gospel araw-araw sa ating buhay. Amen? Okay. So, next na natin, sabi niya, kaya nga mahalaga, kapatid, na ang lahat ng ito, kung tayo ay nagpapatutuo, nagpapahayag, kailangan natin na babalikan natin lagi ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Unang-una, dapat nating maunawaan, hindi tayo ang nagliligtas. Nagpunta ako sa mga kamag-anak ko kasi gusto ko silang iligtas. Excuse me, no? Hindi ikaw ang tagapagligtas. Ikaw lang ang evangel, tagapagpahayag ng magandang balita
ang Diyos si Jesus ang nagliligtas. Ang isang responsibility natin na mga lingkod ng Diyos ay hindi mag-convert. Amen? But to convince people, okay, kumbinsihin mo ang mga tao na kailangan nila ang tagapagligtas. Mabait na ako Wala akong ginagawang kasalanan. Hindi ako nagmatay ng tao. Papa, o nga, sabihin na natin, hindi mo ginagawa, pero meron kang original sin. Amen? Kailangan mo ng kapatawaran. Okay? Kaya, kailangan ipahayag ng Panginoon itong katwiran na ito na hindi kaya ng tao bilhin. Amen? Kasi, kung hindi natin yung tatanggapin, i-reject natin ang tagapagligtas. Amen? So, ang napakaganda po doon sa gospel, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, John 3:16. Amen? Sabihin nga ninyo ang John 3:16. 1, 2, 3, go. O sa Tagalog, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya, ang kanyang bugtong na anak, palataya, ay di mapahamak at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Naniniwala ba kayo sa Bible? Pangako yan ng Panginoon. Yung sinasabi ko na palitan, alam niyo ang Diyos, God is a God of justice. Kaya nga tayo, kahit na tayo ay Kristiyano na, pagka pinipili natin na magkasala, may penalty. Amen? Kasi you reap what you sow. Nagnakaw ka, mananakawang ka rin. Diba? Naghusga ka, huhusgahan ka rin. Kasi batas sa kaharian ng Diyos. Pero as far as your eternity and destiny is concerned, ang patutunguhan mo, okay ka na. Kasi si Jesus, alam nyo yung divine exchange, kinuha niya ang kasalanan natin upang tayo na makasalanan ay i-consider na righteous. 2 Corinthians 5:21. Kinuha niya ang sakit natin. Siya na walang sakit, kinuha ang ating sakit para tayo na may sakit ay wala nang sakit. Tayo na may kasalanan, siya na walang kasalanan, kinuha ang kasalanan natin para tayo may kasalanan ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Siya na napakayaman ay kinuha ang ating kahirapan para tayo na mahirap ay magiging mayaman. Amen? Yan yung nangyari sa cross. Amen? Tayo na mga mangmang, siya na matalino, wise, siya na marunong, kinuha niya ang ating kamangmangan para tayo na mga mangmang maging marunong. Amen? Siya na walang kalituhan. Amen? Kinuha yung ating kalituhan para tayo na mga nalilito ay magkaroon ng, ang opposite ng kalituhan? Confusion. Right mind. Kaya kahit sino sa atin pwedeng matalino. Lahat tayo mapuspos ng wisdom ng Lord. Anumang bagay sa buhay natin na kulang at mali ay dahil wala tayong karunungan. At ang karunungan ay ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay Diyos. So ang solusyon sa lahat ng buhay natin ay si Jesus, na Diyos na nagkatawang tao, na siya ang ebanghelyo, siya ang magandang balita, siya ang katauhan ng katotohanan, at siya ang katauhan ng biyaya. Amen? Jesus all in all and all of life. Okay. Ngayon, tignan natin. So, mahalaga na marunong tayo sa gospel. Puspos tayo ng ebanghelyo. Puspos tayo ng karunungan sa ebanghelyo. Alam nating wikain ang ebanghelyo. Sabi natin dito sa Rema, magpupunta tayo sa missional communities dahil gusto natin, ang sisimulan natin, gagawa tayo, we will develop a culture of mission. Babaguhin natin ang kultura ng ating iglesia. Kung ang mga members ay nakaupo lamang dyan at kontento na lang, na nakikinig, busog na busog, sana na-bless ako.
Na-bless ka kasi ang ganda ng mensahe ni Pastora. Kapatid, pag hindi mo pa yung ginagawa, hindi ka pa bless. Niloloko ka lang ng dyablo. Amen? Pag kay sinagawa mo na yan, then mabe-bless ka na. Amen? At sa paggawa ng kultura, sa pagbabago ng kultura, kailangan natin magbago tayo sa lahat. Magbago tayo sa isip, magbago tayo sa ating pangitain, magbago tayo sa ating gawi, magbago tayo sa ating puso, magbago tayo sa ating mga sinasabi. Pagka sinabi nating isaturate natin ang ating katauhan o ilubog natin ang ating katauhan sa magandang balita, ibig sabihin sa ebanghelyo, ang laman ng ating isip ay good news. Ang laman ng ating diwa, ang ating inaawit ay good news. Ang ating sinasabi sa ibang tao ay good news. Amen? Bakit? Okay. Ang paniwala ng mga Kristiyano ay ganito. Sabi nila, tayo, paano ba tayo naging Kristiyano? Minsan, tinitignan ko ang nakikita ko na mga practices. Kung napapansin ninyo, hindi na ako every service ay nagpapatawag ng altar call para tumanggap. Napansin ninyo? Okay. Maraming Kristiyano na ang confidence nila ay yung prayer of acceptance na ginawa nila noong pumunta sila sa altar. Ang dami ko kayang napatanggap dito sa altar, libo-libo. Pero kung titignan ko kung ilan ang naging Christ-like, mabibilang ko sa kamay. Bakit? Ang thinking kasi natin is once we pray the prayer of acceptance, we are saved. And that's it. Amen? Kahit ang mga tao. Okay, for example, alam ko na ang magandang balita ang kapangyarihan ng Diyos na magligtas. Okay, sineran ko si Pastor Orly noon ng magandang balita. Ito ang ginagawa natin, ha? Pagka tayo ay nagsishare ng magandang balita, sinishare natin sila ng gospel, magandang balita. Okay? Once na na-born again na sila, binibigay natin si Kristo para sila ay ma-born again. Once na na-born again na sila, binibigyan na natin sila ng iba. Hindi na si Kristo ang ibinibigay natin. Example, ngayon, mag-attend ka ng church. Okay? Magbasa ka ng Bible mo. Manalangin ka. Mag-fasting ka, magbigay ka sa church. Di ba yun ang ibinibigay natin? Di ba? Gospel ba yun? Hindi. Gospel ba yun o discipline o rule? Di ba? Hindi na gospel binibigay natin. Amen? At kung hindi nila makita si Kristo sa Bible reading, sa fasting, sa prayer, lalo na sa pagbibigay. Hindi nila makita si Kristo sa pagbibigay. This will potentially get them away from Christ instead of drawing them to Christ and growing them to Christ. Meron isang naglagay sa akin sa messenger, ayoko na sa born again. Babalik na ako sa Katoliko kasi linggo-linggo na lang giving. Hindi nila nakita si Kristo sa giving. Kaya marami ding Kristiyano hindi nagtatites, hindi nakikita, nagbibigay because they do not see Christ in giving. Amen? Mahalaga kapatid na sa lahat ng bagay. So, yung Bible reading, okay yon kung nakikita nila si Kristo sa lahat ng binabasa nila. Amen! Okay, so we need to speak the gospel. We need to speak the good news. Ephesians 4:11-16, basahin natin. Kaya nga sabi natin, we have to be saturated with the gospel so that we can eventually speak the gospel. Sabi niya sa Ephesians 11. Ito po ay tungkol sa mga kaloob ng Diyos sa kanyang iglesia, sa katawan. Sabi niya, and He Himself, Jesus Himself, gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Stop muna tayo. Ang Panginoon ay nagtalaga ng
Okay, gift, kaloob sa iglesia. Amen? Una, apostol, propeta, evangelista, pastor, at saka guro. Ito ay mga kaloob. Ako ay regalo ni Lord sa inyo. So, kailangan tanggapin nyo ako. Amen? Kung hindi ninyo ako tinatanggap na kaloob sa inyo, hindi kayo kasama sa pamilya ng Rema. Amen? Dahil hindi kayo magsasubmit sa akin at magiging cancer kayo sa akin. Hallelujah! So, konti ang tinawag ng Panginoon. Ano ang gawain namin? Para to equip you. Amen? Para turuan kayo. Ano daw? To edify, palakasin, i-build up, patatagin ang katawan ni Kristo. Sino ang katawan ni Kristo? Tayo. Till we all come to the unity of the faith. Okay? Hanggang sa tayo ay magkaisa sa pananampalataya. Number 1, we believe that Jesus is God. We believe that the gospel is power. We believe that the gospel will change lives. We believe that the gospel is needed every day, di ba? And of the knowledge of the Son of God. Gusto ng Diyos na sa pamamagitan natin, lalago at lalakas ang iglesia. Sa pamamagitan, paano lumalakas ang iglesia? Sa pagkakaisa sa pananampalataya. Amen? Asaan pa? Sa pagkakilala kay Hesus Kristo. Knowledge. Amen? At iba-ibang klase ang knowledge. Merong head knowledge, may revelation knowledge, may experiential knowledge. Amen? At ang mai-experience mo ang Panginoon kung ikaw ay nakakatanggap lagi ng Rema. Ang salita na binuhay ng Holy Spirit para sa iyo. Dahil kung hindi mag-Rema ang isang salita sa iyo, it doesn't belong to you. Amen? Okay. Knowledge of the Son of God to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, amen, that we may no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men. Wait, bakit kailangan natin magkaroon ng unity sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos? Bakit daw kailangan? Balik mo nga, sister, sa verse, sabi niya, to a perfect man. Tingnan mo ang katabi mo kung perfect. Hindi. Daming tagihawat. Mature. Ibig sabihin, mature. Ang ibig niya sabihin dyan, mature. Amen? Ibig niya sabihin, mature. Di ba, ang gawain ng mga fivefold ministry gifts na ito is to present you perfect in Christ. Alam mo, kaya pag kami umaalis dito sa church at na-offend, inire-release ko with all my heart. Alam niyo kung bakit hindi ko na ipapangako sa Panginoon na, Lord, pwede kong i-present ito sa iyo na perfect and mature. Ayoko maging accountable sa Kanya kasi ayaw niya makipag-cooperate sa akin. So sabihin ko, I release you, goodbye. Paalam. Adios, patria adorada. Región del Sol querida. El Señor es contigo. Nuestro perdido Eden. Amen? To the perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Ano ibig sabihin? Kawangis ni Kristo. Amen? Okay. Napakabigat ng sa atin. That we should no longer be children, tossed and fro and carried about with every wind of... Ito yung mga tao na they are easily swayed. Madali silang masway. Madali silang maloko. Madali silang they are fooled. May nagpunta sa kanila, nakakurbata. Amen? May daladalang grocery, may dalang Bible, puti. Pinapasok ko, pastora, binigyan ako ng grocery. Sabi niya, yun doon ako naniniwala kasi tumutulong. Gusto kong sabihin sa kanya, alam mo ba, brother, na doon sa kanila,
yan yung mga in-stock nila doon sa underground nila sa Amerika kasi naghihintay sila ng pagdating ni Jesus. Malapit nang ma-expire. Kaya pinadala nila dito sa Pilipinas. Alam nyo, may mga ganun sa Friendly. Alam nyo, no? Tanggap naman kayo ng tanggap. Basahin nyo kung expired na. Baka magtay kayo. Amen. Totoo yun. May nagsabi nun sa akin. Hallelujah. Di naman, kaya lang natawa ako kasi nga, nakikita ko eh. Amen. Okay. Next. Okay. With cunning craftiness of the deceitful plotting, madali silang madaya. Nanonood sila kay ES. Captivated sila kay ES. Diba? Anyway, but, paano daw natin imamature ang iglesia? So, kung sinabi mong iglesia, believers ito, hindi. Believers! Pero sabi ni Apostol Pablo, but, para hindi kayo madaling maloko, para maging mature kayo, speaking the truth in love, may grow up in all things into Him who is the head, Christ, from whom the whole body, joined and knit together by what every joint. Sino ang joint? Ikaw. Okay? Every joint supplies according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Ganda, no? Tagalog nga. Tagalog. Sa Tagalog, sister. Dito tayo, ayan, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, iba'y propeta, ang iba'y evangelista, at ang iba'y pastor, at mga guro, upang ihanda ang mga banal. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang banal. Sa gawain ng paglilingkod, kayo ang gumagawa ng ministry, hindi ako. Sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang. Hindi siya matanda. May sapat na gulang. Kaya pagka tinanong niya ako, Pastor, ilang taon ka na? Sapat. Hindi higit. Kasi kinanta natin, sapat na higit pa. Sapat lang, nagulang. Amen. Brother Orly, birthday mo bukas, sapat. Ang gulang mo. Okay. Pagkakilala sa anak ng Diyos na may sapat na gulang hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Tayo'y huwag nang maging mga bata, paslit na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. 14. Ito ang key natin na verse. Kundi humawak sa katotohanan na may pag-ibig. Lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo sa makatwid ay kay Kristo. O tignan mo, mali na naman tong translation na to ng Tagalog. Hindi naman yun humawak, kundi speaking the truth in love. Diba? Iba yung humawak sa speak. Diba? Kundi humahawak, hindi humahawak. Kundi sinasabi, sinasalita, ipinapahayag ang katotohanan na may pag-ibig. Okay, next. Nasa Kanya buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Alam ba ninyo ng bawat isa sa atin ay joint na nagsusupply sa bawat isa sa atin, we supply each other with prayer, encouragement, gift. Amen? Kung ano ang meron tayo, ibinibigay natin sa katawan. Okay? Ngayon, bakit kailangan natin wikain, salitain? Sino ba, pagka sinabi natin, speaking the truth in love, ang pagkaunawa natin dyan ay yung
sabihin natin sa ating kapatid kung ano ang mali sa kanya na may pag-ibig. Di ba? Ganun ang pagkaunawa natin sa kanya. Sabihin natin, Sister, buti ka pa may bad breath, ako wala. Sinasabi ko yan ng may pag-ibig. O kaya, sa cell group. sa cell group. Sabi niya, alam mo yung style mo, bulok. Sabi niya, lagi kang nagaganito, sinasabi ko yan ng may pag-ibig. Hindi ganon, ha? Ang speaking the truth in love ay hindi ganon. Okay? Yun ba, pagka sinabi mo ba yan sa kapatid mo, maglalago ba siya sa pananampalataya at sa pagiging kawangis ni Kristo? Hindi. Matitisod siya, aalis siya. So, to speak the truth in love means to speak Jesus. Who is the truth? Sige, basahin natin sa Ephesians 17 to 21. Ituloy natin sa Tagalog. So I tell you this and insist on it in English, that you must no longer live as the Gentiles do in the futility of their thinking. They are darkened in their understanding and separated from the life of God. Magbasa naman kayo. Because of the ignorance that is in them, due to the hardening of their hearts, having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality, so as to indulge in every kind of impurity with a continual lust for more. You, however, did not come to know Christ that way. Surely you heard on Him and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus. So pagka sinasabi natin, when we speak the truth in love, we speak Jesus into the life of people. Amen? Kaya sinabi natin, alam mo, kaya kailangan natin isalya, ibigay si Jesus. Okay? Okay, bago natin gusto ko lang sa inyo, speaking the truth in love. Gusto ko lang, di ba sabi natin, our salvation, there is a past, present, and a future reality in our salvation. Ang ating kaligtasan ay past, tama, nakaraan, noong November 30, 1991, napakinggan ko ang ebanghelyo, tinanggap ko, okay, nanampalataya ako kay Jesus, dumating siya sa buhay ko, ang aking espiritu na patay dahil sa kasalanan, nabuhay na muli. Amen? So, I was saved in my spirit last 1991. Okay. Ngayon, na-saved na ako, okay? Kailangan ang madigtas naman ay ang aking kaluluwa. Sapagkat bago ako na born again, 36 years old ako, marami akong basura na natutunan sa aking lumang relihiyon. Na si Jesus ay tao lang. Okay, na dapat gawin mo to para ikaw ay maligtas. Hindi ko naunawaan ang biyaya, hindi ko naunawaan ang pag-ibig, hindi ko naunawaan ang katwiran, at ang pag-handle ng Bible ay mali. Ngayon, kailangan ko lahat yun nahugasan. Amen? So, kailangan ko ngayon ang gospel ulit, the power of God unto salvation, to cleanse my mind, renew my mind. Amen? Kasi pagka hindi ko binago ang isip ko, hindi rin magbabago ang sasabihin ko. Hindi rin magbabago ang paniniwala ko, hindi rin magbabago ang aking puso. So, kailangan ko na baguhin yung aking I think, I feel, I will. So, kung mag-iisip ako differently, doon sa dati kong nalalaman, magkakaroon ako ng ibang damdamin, at pag nagkaroon ako ng ibang damdamin, magiging tama ang aking pagpipili. So, kung halimbawa, ikaw ay lalaki, nakakita ka, may asawa ka, nakakita ka ng napakagandang babae na sinisidyos ka, amen? Kung alam mo ang salita ng Diyos na yan ay kasalanan, kung dati ikaw ay ma-excite, di ba, Orly? Ngayon, hindi na. Kasi yung salita ng Diyos, binibigyan ka ng kalakasan to resist the devil, submit to the word, submit to God, resist the devil, and he will flee from you.
Amen? Kasi dun sa isip mo, sa mind mo, nandun ang salita. Ngayon, yung emotion mo, kaya mo na ngayon napigilin. At iturong. Dalhin kung saan siya dapat. Ngayon, dahil tama ang isip, tama ang emosyon, tama ang desisyon. Gets? At yan ay ginagawa natin araw-araw hanggang sa pagdating ni Jesus. So we need the gospel every day. We need to speak the gospel to ourselves every day in our area of unbelief. Matagal na ako sa Panginoon, let's say 26 years old, pero lagi pa rin akong nag-alala tuwing dumadating ng late ang anak ko. You have to repent. You don't believe that Jesus is your protector, that Jesus is in control, and that Jesus loves your children. Amen! So, halimbawa, matagal ka na sa Panginoon, hanggang ngayon, baon ka pa rin sa utang. You don't believe that Jesus took your poverty. Amen? Or, ang problema ay worship. Paano ang pagkabaon sa utang ay problema sa worship? Ganito yon. Okay? Dahil napakalaga sa'yo ang mga material na bagay. Kailangan may iPad ako, kailangan may iPhone plus 6, 8 plus. Ako, masyado mong pinapahalagan at wino-worship ang mga material na bagay. Up to a point na nagkautang ka. Nawala pa after 1 month. Di kukuha ka na naman ng iba. And then you realize na ang mga material na bagay pala, they don't satisfy. Amen? So dahil hindi siya nasasatisfy, nawewet lang yung appetite mo, you want for more. Hanggang sa nagkabaon, baon ka na. Hanggang sa nagnakaw ka na doon sa iyong employer. Why? Because you are worshiping material things instead of worshiping God. Amen? That through your worship, you can create a channel for the things that you want to come into your life. So it's not a problem of finances. So tayo ngayon na mga gospel-fluent people, we tell them, pakinggan muna natin ang istorya ng buhay. Diba? Bago mo salitain, bago mo isalya ang gospel. Jesus is your only satisfaction. I can help you to come up with a business na pwede kitang tulungang magnegosyo, pwede kitang tulungang mag-financial plan, pwede kitang tulungang magtrabaho, pero kung ang problema mo ay worship, hindi yon ang katugunan. Gospel in everyday life. Sabihin mo, ebanghelyo sa araw-araw na buhay. So we need to speak the gospel. Dito, kung gusto natin na lumago ang iglesia, ang nagpapalago sa iglesia ay si Kristo. Sabi sa Bible, Matthew 4:4, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth. But by every word that proceeds. Hindi niya proceeded. Hindi past tense yun. But by every word that proceeds. Continuously. Amen? The word that I got yesterday is no longer the word that I needed today. Yung gospel na narinig ko noong November 30, 1991 is no longer the gospel that I need now after 26 years of service, of being born again. Nakukuha niyo ako. We need the gospel on. So kung gusto natin lumago ang ating mga cell group, ang mga tao, we need to speak Jesus. We need to speak Jesus. Ang problema mo, sister, hindi ka nagtitiwala kay Jesus. Ang problema mo, sister, ay hindi si Jesus ang Diyos mo. Ang problema mo, hindi ka nagpapasakop kay Jesus. Ang problema mo, sister, nagbabasa ako ng Bible, nagpa-fast ako, nagpa-pray ako, nagaganito ako. Kung ginagawa mo yon at hindi si Jesus ang sentro, nadaya ka. Dahil ang Christian practices, ang Christian discipline,
will not grow you into Christ. Ministry will not grow you into Christ. Patayin mo man ang katawan mo sa paglilingkod, kung hindi si Kristo ang sentro nun, mababurn out ka lang. Itigil mo yan. Amen. E di wala nang magsaserve. Hindi mo yun problema. Problema ni God. Ministry niya to. Hindi ko yun problema. Problema ng Panginoon yun. Amen. Kaya, kung may financial problem, ano mo sa kanya? Ano ba ang biblical principles? Nagbibigay ka ba? Pero kung nagbibigay ka at hindi pag-ibig sa Diyos ang motibo mo, huwag ka nang magbigay. Dahil wala yang bunga. At kahit hindi ka magbigay, hindi maghihirap tong ministry na to. Pero ikaw maghihirap. Matutuyo because giving is worship. Amen? Okay. Tapos na tayo. So, kailangan natin ng gospel, mga kapatid. Tingnan ninyo minsan kasi tayo na mga tao, iniisip natin, okay, let's say, tingnan na lang natin sa isip natin na meron tayong dichotomy or makaisipan versus evangelism and discipleship. Iniisip natin, evangelism is pre-conversion. I-evangelize ko si ganito kasi gusto ko ma-convert. Hindi ikaw ang nagko-convert. Ikaw ay magko-convince lamang na kailangan nilang ma-convert. Gets? Okay. Ang isip natin, ang evangelism is pre-conversion, ang discipleship is post-conversion. Di ba? So, na-evangelize na tayo ngayon. So, ibig sabihin, hindi na ako mag-e-evangelize sa inyo. Ano ba ang evangelism? Evangelism, an evangel is the one who proclaims a good news. So, ang evangelism is the process of proclaiming the gospel. The good news, who is Jesus. Amen? So, ibig sabihin, kung ako ay evangelist, hindi lang sa pre-conversion kailangan ng tao yon, kundi habang siya ay nandito. Amen. Okay, tingnan naman natin ang disciple, o tingnan natin ang example ng Panginoong Jesus. Tingnan natin sino bang nauna dyan? Si Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo kay Timothy. 2 Timothy 4. At 2 pala, 4:2. Sabi niya, preach the word. Ano ibig sabihin ng preach? Paral, ipahayag. Okay? Be ready in season and out of season. Sino ang kausap niya dito? Si Apostol Timothy. Okay? Anong sabi niya? When you preach the word, convince. Amen? Sino ay kukonvince mo? Yung kailangan ng word. Di ba? Rebuke. Sino ang i-rebuke? I-rebuke mo ba yung hindi mananampalataya? Mga mananampalataya, di ba? Exhort. Okay? With all long suffering and teaching. Amen? 3. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Ipahayag mo ang salita. Sabi niya, be an evangelist. Convince, rebuke, teach. Amen? Exhort. Kasi darating ang panahon at nandito na nga ang mga panahon na ang mga tao hindi sila makikinig ng tama ng katotohanan. Ang gusto nila, kukunin nila yung mga tao na magsasabi sa kanila ng gusto lang nilang marinig. Amen? Katulad ngayon, ayaw nilang mapakinggan na pag hindi ka na ng palataya kay Jesus, hell ka. Walang hell. Tinatakot mo kami. Hindi kita tinatakot. Kinukonvince kita. Tampot ng Diyos ay nasa iyo. Sa Tagalog nga, ang ganda ng Tagalog niyan eh. So, para sa atin, ang gospel. Amen? Dahil kung hindi magkaugat ang magandang balita, which is the truth.
Jesus is, alam niyo ba kung bakit maraming taong nadadaya sa doktrina, sa mananampalataya? Dahil ang katotohanan na si Jesus, na ang magandang balita, ay hindi patuloy na nag-ugat sa kanilang puso. Hindi na isiksik, hindi na isiksik, hindi na isiksik. Amen? Kasi sa church, sa iba-ibang mga churches, iba-iba ang mga pinipreach. Ang mga ipinipreach, okay, yung 5 ways to be prosperous. 3 ways to be satisfied in life. Hindi gospel. Amen? Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. Amen? Next. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tahinga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tainga at babaling sa mga kathang-isip. Example, merong katuruan na all over the world, yung hyper grace. Hindi na natin kailangan mag-repent, hindi na natin kailangan mag-confess. Amen? Hindi na kailangan ang sakripisyo. Ginawa na lahat yan ni Kristo. Wala ka na ngayong gagawin. Save ka na. Kaya ang Kristiyano, hindi tayo marunong ng sacrificial love. Pagka sa church, kailangan mong magsakripisyo. Ngayon nga mag-convenient lang ang mga tao, hindi sila atin sa church. Kaya tingnan mo ang church, dinadala-dala sa mga mall. Wala nang sakripisyo. Hindi ako pupunta kung hindi mo ako bibigyan ng pamasahe. Ano? Diba? At ang klase ngayon ng tao, 3 bagay. They are individualistic. Wala akong pakialam. Diba? Gusto ko makapanood din na ako sa TV. Ayaw ko nang makisama dyan sa mga yan. Marami dyan may bakterya. Baka mahawa ko ng TV. Ayaw ko makisama sa cell group. Wow. Individualistic, materialistic. Amen? Materialistic. Hindi ako makapag-commit. Katulad ngayon, ini-encourage tayo. Sumulat sa akin si Mayor Marcy. Sabi niya, may 10 eskwelahan sa Marikina. Nais kong ang REMA ay tumulong sa value education ng mga kabataan kasi ibang klase ngayon ang kabataan natin. And I believe that the only way we can get all this youth back is for us to train them to value God. Sabi ni Mayor Marcy, pumili ka sa 10 eskwelahan. Di syempre, gusto ko konsepsyon. Pero hindi pa ako bumabalik sa kanya. Alam niyo kung bakit? Wala pang, kukunti pa lang ang nagbo-volunteer. Paano ko ibigay niya lahat sa atin yung lahat ng section sa Concepcion High School? Do we commit ourselves to show up every time? Na ma-incarnate si Jesus sa buhay natin, katatagpuin natin, hindi tayo papalya? Commitment. Pero, may mga church members ba tayo na magsasakripisyo? Dahil ang iglesia hindi tunuluang magsakripisyo para sa iba. Amen. Kailangan matuto tayo mag-commit. Walang saysay ang buhay nang hindi nagagamit sa Panginoon. Pero ang mga tao na gagawa ng ganun ay yung mga malago, yung mga mature. Amen. Pero kung ang iglesia ay bata, hindi siya nagmamature, paano natin magagawa ang Great Commission? Actually, ayoko nang ngayong gawing Great Commission yun. Gusto kong sabihin na palitan. Gusto kong gawing Gospel Commission. Sabi mo, Gospel Commission. The only thing that can change those children and those people is the gospel. Willing ka ba magpagamit sa gospel? So, hindi tayo yung mga taong makakati ang tenga na pagkaayaw na nating pakinggan, wala na tayo. Diba? Alam mo, na-amaze ako. Pag pumupunta ako sa Isabela, grabe ang mga tao doon. Wala silang pamasahe, wala nating.
And yet, ang aga-aga nila nandoon, maulan, umaraw. Dahil sobra ang kanilang pagdidesire sa ating Panginoon. Okay? Sabi po so kailangan natin ang gospel kahit tayo ay matagal nang born again. Sa Galatians 3:1-2, sabi ni Apostol Pablo, "O hangal na mga taga-Galacia, sino ang gumagayuma sa inyo? Sa harapan ng inyong mga mata ay hayagang ipinakita si Jesucristo na ipinako sa krus." That is the gospel. Next. "Ang tanging bagay na nais kong matutuhan mula sa inyo ay ito. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig sa pananampalataya?" Sabi ni Apostol Pablo sa mga Galatia, nung sila ay na-born again, iniwanan na nila ay hindi na sila yung nabubuhay na ito yung rules, by faith tayo. Bumalik sila doon. Sabi niya, sino ang gumayuma sa inyo? Amen? O foolish Galatians. So, para maiwasan ang mga mananampalataya maging foolish sa kanilang walk with Jesus. You cannot walk with Jesus without Jesus. Hindi ka pwedeng managumpay sa lakad mo na Kristiyano kung walang gospel every step of the way. Amen? Kumbinsido kayo na kailangan natin ang gospel every day. So we will learn how to speak the gospel every day in all situations in life. Amen? Okay. So, mahalaga po na ang gospel. Alam ba ninyo na ang Panginoong Jesus, tumawag siya ng mga disciples na hindi born again? Amen? Paano ka ba naboborn again? Gawain nyo ng Holy Spirit. Kailan sila nabaptize ng Holy Spirit? Nung paalis na si Jesus. Matthew 4:19. Sayin natin. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng tao." Amen? Follow me, come follow me, and I will make you fishers of men. Amen? So, hindi pa sila nakarinig ng gospel. Ang gusto lang ng Panginoon, so sundan mo ako, sumunod ka sa akin. Ito yung sinasabi ko sa inyo when we were nung magkakaroon tayo ng series sa 7 Mountains. Sabi sa Matthew 28 verse 19, sabi ng Panginoon, "Kaya't sa paghayo ninyo, humayo kayo." Hindi yan ang translation yan. "Go therefore." Okay? "Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo." Amen. Si Jesus, tumawag siya ng mga alagad na hindi pa nakapakinig ng Ebanghelyo. Amen? So, walang distinction yung evangelism sa discipleship. Kung gusto nating mag-disciple, kung gusto nating mag-evangelize, kung gusto nating magpalago, tayo, kailangan nating wikain ang magandang balita sa buhay natin araw-araw. Amen? Natetempt akong magmura. Nagalit ako. Gusto kong magwala. Amen? Ano ang gagawin ko? Panginoon, sinabi niyo, ikaw ay Diyos na mapagtimpi. Amen? Kailangan ko ngayon ng biyaya na makapagtimpi ako. Hindi ko talaga madagokan tong taong to. And darating bigla ang grace. Because grace does not look for a person. Grace looks for an appointment. So, nakipag-appointment ka kaagad sa grace. Grace, biyaya, Lord. Biyaya na makapagtimpi. Then, darating bigla ang grace. That is gospel. So once na nasalita ko yun sa aking sarili, I release the power to receive the power of the gospel. How do you release the power of the gospel? Speak it. Confess it. I am rich. I am wise. I am brilliant. Amen? I am strong in the Lord and in the power of His might. I am more than a conqueror. I am hiding in the shadow of the Almighty. I will fear no evil. Amen. Oh, yan. Malapit na tayo. Kasi malapit na lahat kayo matulog. Hallelujah. Praise the Lord.
napakahalaga po na tayo bilang mga Kristiyano, ang gospel ay higit na kailangan. Alam niyo po, para magamit tayo ng Panginoon sa pag-evangelize, ito na lang ang last, para magamit tayo ng Panginoon ng mightily sa pag-evangelize, una, yung gospel muna, sinasabuhay natin, araw-araw. Ang mahirap kasi sa church, para tayong naging relihiyon. Meron tayong mga Christian disciplines, meron tayong mga Christian practices, na doon natin inalagay ang ating confidence. Ang ating pagtitiwala, inilagay natin sa ating magagawa. Alam ba ninyo kung bakit nagkasala ang tao ng idolatry? Kasi sinasamba nila yung mga bagay na kaya nilang i-control. Narinig ninyo ako? Ang sinasamba nila ay mga tao at mga bagay na kaya nilang i-control. Dahil hindi nila kayang i-control ang Diyos, ginawa ng Diyos, pinagdilim ang kanilang buong pagkatao. So kung madilim ang buong pagkatao mo, mamamatay ka talaga. So wag nating ilagay doon. Alam nyo po, pagkahalimbawa, hindi ako nagtitiwala sa pagiging pastor ko para ako ay maligtas. Hindi ako nagtitiwala. Huwag tayong magtiwala sa pananala. Yun yung sinasabi ko sa'yo, nag-pray na ako eh. Pero nakita mo ba, ang goal ng buhay natin ay para lumago tayo kay Kristo at upang makita si Kristo sa buhay natin. Amen. Ngayon, tignan kita. Nakikita ko ba si Kristo sa buhay mo? Ang goal ng, bakit? Ibig bang sabihin, huwag na tayong magbabasa ng Bible, huwag na tayong manalangin, huwag na tayong magfasting? Hindi. Magaganda, mabubuti yung mga bagay na yon. Pero sa mga bagay na yon, kailangan hanapin natin si Jesus. Makikita mo si Jesus sa bawat libro ng Bible. Makikita mo si Jesus sa lahat ng text na binabasa mo sa Bible. Ang goal ng ating pananalangin ay hindi para humingi ng humingi, kundi para tulungan tayo ng banal na Espiritu na ipahayag sa atin kung ano ang puso ng Diyos para sa atin at ano ang kalooban niya na yun ang ating dapat gawin. Amen? Alam niyo yung mga Pariseo, dun sa mga, the Pariseo, sa mga, noon, ang mga Pariseo, sila yung mga masidhi sa pag-aaral ng Bible. Pero nirebuke sila ng Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoon sa John 5, sa John 5:39, sabi ng Panginoon sa kanila, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Nagba-Bible reading sila. Sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ano ang motive nila sa pagsaliksik sa kasulatan? Para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo sa akin. Yan ang iniisip ninyo, sinasaliksik ninyo, pero pag binasa mo yung 30, ayaw nyong lumapit sa akin. Verse 40 nga. Ano ang sabi niya sa verse 40? Sige, sinasaliksik niyo, pero sabi niya sa verse 40 nga, kunin mo kahit English ninyo. So useless yung pagbabasa mo ng Biblia, wag mong sabihin sa akin ang Bible calendar ko, pastora, ganito. But you are not willing to come to me that you may have life. You are seeking the Bible diligently. Nag-exegete ka, may Hebrew, may Greek, may Aramaic, may kung ano-anong translation. Ginawa mo ng substitute kay Jesus yung Bible reading mo. You are now worshiping your Bible reading. Sabi ng Panginoon says, but you refuse to come to me. Sa lahat ng ginagawa natin, dapat nandun si Jesus. I am the giver of life. I am the sustainer of life. So, mga kapatid, nagets ninyo yung point. Tayo ay lalago kung tayo ay sa mga counseling natin, sa mga natin sa tao, lalo na tayong mga leaders, always speak the truth in love. The truth is Jesus. Bakit natin kinukumbinsi ang mga bata na huwag silang makipag-premarital sex? Diba?
Ang sinasabi natin sa kanila, oh, maghintay kayo kasi pagka kayo ay naghintay, you will have better sex. Wrong! Hindi si Kristo yon. Ano ang motivation? Me. So that I will have a better sex. Me ang motivation. Hindi yun Christ-centered. O, so paano ko ngayon sasalitain ng gospel? Ha? Sige. How can I be gospel fluent? Paano ko sasabihin na kailangan mong maghintay? Amen? Si Jesus, sino ang kanyang bride? Ikaw. Amen? Ang paghihintay niya sa kanyang bride ay over 2,000 years. Hindi mo kayang maghintay. Di ba? Ang motivation mo ay si Jesus. Kaya mo hindi ginagawa yan because you want to be as pure as Jesus. That is the gospel. Amen? Dahil ang iyong pagkapagligtas ay dalisay. Gusto niya ang kanyang bride ay dalisay. So ikaw sa lahat ng bagay, maging dalisay. So ibig bang sabihin, ang Panginoong Jesus, di ba? Kaya ako maghihintay kasi ang sex, ginagawa lang yan sa marriage. At ang Panginoong Jesus ang nag-imbento ng sex. Amen? Hindi niyo i-motivate ang bata na huwag makipagbarital dahil pagka mas maganda. Ang nakafocus pa rin yan sa sarili mo, sa sarili niya. Ang sinasabi natin sa lahat ng ginagawa natin, na kay Jesus. Jesus-centered. God-centered. Amen? Ngayon, nagsisimula kayong mag-isip. No, nagsisimula kayong mag-isip. Paano yung aking kasama sa bahay na galit sa tatay? Paano ko siya ika-counsel na sabi na tumingin siya sa Panginoong Jesus? Wala siyang tatay. Jesus is the better father. Amen? Jesus is the better mother. Hindi perfect ang tatay mo, hindi perfect ang nanay mo, pero minahal pa rin niya tayo. Amen? Kung nasa Panginoon tayo, laging ang motivation, laging ang sinasabi ay ang ginawa ni Kristo. At kapatid, it's only when you look at Jesus that Jesus will look to you. Kung sa Kanya tayo nakatingin, kung sa Kanya tayo nakasandal, doon niya tayo kakatagpuin. Ngayon, ang sinasandalan mo ay tao, ifo-frustrate ka ng tao. Amen? So from now on, speak Jesus in all areas of your life, every day, so that we will all grow into maturity, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Dahil kung gusto mong lumago ang isang Kristiyano maging kawangis ni Kristo, ang ibibigay mo lagi sa Kanya, si Kristo, si Kristo, si Kristo, si Kristo. Amen? Okay, tayo ba ay napagpala? Tumayo tayong lahat. Hallelujah! Thank you, Lord. Amen. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita sa umagang ito. Hallelujah, Banal na Espiritu. Thank you for your mercy and grace.